sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Habang tayo po ay nagre-relax, nais ko po muna kayong anyayahan o isang paalala na bukas po ay mayroon po tayong misa sa banal na dakong ito sa ganap na ika-6 ng hapon. Yun po ay ang regular na misa sa dakong ito tuwing ikalawang Miyerkules at ika-4 na Miyerkules. Ang lahat po ay inaanyayahan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayong araw po na ito, ako po ang inyong facilitator. At nawa po, ang bawat isa ay makiisa. Amen po ba? Sapagkat sa pakikiisa po, dun mo po makikita na ang Diyos nga po ang siyang nananahan sa bawat isa. Amen po ba? Kaya nawa po, kapag may nilapitan ay wala pong tanggihan. Sapagkat sa tuwi na po, masurpresa ang ating Ama. At sa bawat titindig po sa harapan ay matama po tayong makinig sapagkat sa bawat nagbabahagi ay sigurado po mayroon po kayong mapupulot na aral. Kaya atin na pong simulan ang pagbabahaginan. Alam niyo po, masarap pong tumindig sa harapan at ialay mo ang lahat sa ating Panginoon at ibibigay niya po ang marapat para po sa iyong nais isiwalat. Kaya sa umaga pong ito, nais ko pong tawag. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa ating kapatid na Caps na kagalak-galak po sa ako po sa aking kalooban sapagkat sila po ay nanahan sa dakong ito, bagamat dito po sa aming barangay ay hindi lahat katotohanan po na ang ating Panginoon nung ding siya ay nandito sa lupa ay hindi lahat pinagtiwalaan. Kaya ganun din po ang kaganapan sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, hindi po lahat tumatanggap sapagkat nga po mapalad ang taong nakadama at nabuksan. Hindi nga po kasi lahat nakakamtan yun. Kaya mapalad po kayong patuloy at patuloy na pumaparito. Palakpakan po natin si Tata Amang. Caps! 1, 2, 3! Sa kanya pong murang edad, nag-caps pa po siya. Buhay po ba ang Diyos? Po ay naatasan po akong magbahagi ng aking nakaraan. Simula po nung September 17, isang taon na po ako rito na nabihag po ako ng ating Ama sa pamagitan po ng konting problema. Ako po ay napunta rito dahil sa hinaharas ako ng isang tao na wala naman akong kasalanan. Tumaas po ang presyon ko, kanya po ako naparito. Ang tao pong iyan ay wala namang nangyari sa atas niya sa akin sapagkat ako ay wala naman po akong kasalanan. Pasukat po siya ng pasukat. Wala naman pong nangyayari. Susukatin po niya pati bukid ko, nagpapasukat siya.
inuubos, pati yung aking bukid sinusukat. Ala naman po akong nakukuha sa kanyang lupa. Nagbigay po siya sa katabi niya. Tapos kukuha naman po siya sa akin. Mukha akong hindi maganda yung ginagawa niya. Hanggang sa kung sino-sino po ang dinadala niya na pag-ayos sa amin. Ano ho ka ako ayusin ninyo? Dinatnan po ka ako namin yan. Yung mga hanggahan namin yan, may mga muhon yan. Ganun po ang nangyari sa amin sa pagkapunta ko rito. Tumaas ang presyon ko at hinahara sa pilit na pilit kung gusto makuha niya. Pero sa awa po ng Panginoon, hindi po nangyari. Ngayon, sila naman ang mga magkakapatid, nag-away-away. Ngayon, iba na ho nagsasaka, yun ang kapatid niya nagsasaka ngayon ng katabi ko. Kanya po, ala naman pong nangyari doon sa pinag-iinteresan niyang makuha yung aking mapiraso yung aking lupa. Samantala 40 taon na pong binubuwisan ko yung lupa na yun. At tapos nabayaran ko na't lahat. Pagkatapos po gusto niyang pirasuhin. Sabi ako hindi pwede. Hanggang na po kami sa barangay, sinabi niya kapitan sa bahay pare, yun kang napunta naragdag kay tatamang nung panahon na 1972 na panahon ni Marcos. Kung meron mang naragdag sa kanya nanggaling sa katabi niya, kanya na yun. Yun kang panahon ni Marcos, pagkaya ka na hawak mo ang lupa, sa'yo na. Gusto niya makuha. Ang ginawa ko wala mang abiso sa akin, pinasok na niya, tinararo na niya. Sabi ko sa kanya, bakit ganyan? Trespassing kaya ka ako niyan. Araruhin mo ka ako, wala naman kataka ako maliwanag na usapan. Yun po ang nangyari sa amin. Kanya yung tinawag niyang mga 2 jeep noong araw, wala naman sinabi sa akin na ganun-ganun. Ganun pala, narinig po yung sinabi ko, na may yung tinawag niyang 2 sasakyan, ala naman po sinabi sa akin, kung sinabi ko yung talagang totoo. Ano po ang nangyari sa amin? Kanya po ako, papasalamat ako sa Panginoon, at ako, pinagbigyan ng ating Panginoon na wala pong nangyari. Ganun po. Malaki po ang pasalamat ko sa Panginoon at ako'y awa na pong ng ating Panginoon. Ako po ay yung task yung lumalaking kong puso, ala na sa loob po na 1 taon ay nawala na. Hindi na po sumasakit. Saka po ako yung daloy ng aking meron pong lumabas na bato. Yun po, malaki kong pasalamat sa ating Panginoon. Saka yun po yung mga kasukasuan ko sumasakit, wala na po. Kanya malaki pong pasalamat ko sa ating Panginoon at ako'y napagbigyan. Yun po at ala na pong iba akong sasabihin kundi yun lang po. Salamat po. Yung pong narinig namin sa inyo ay mahalaga na. Ano po ang napulot nyo? Anong nakamtan nyo? Nang dahil sa kaganapan sa kanyang buhay, nakarating siya sa dakong ito. Sapagkat dati nga po, hindi naman siya tumutungo dito. Kalooban po ng Ama na maganap sa kanya yon upang siya po ay makaparito. Kaya kung minsan po, pag may nagaganap sa ating buhay, wag po nating ikalumbay. Wag tayong manisi ng ating kapwa. Kundi, dapat pa nga po pasalamatan natin. Sapagkat sa mga bagay na po na nagaganap sa ating buhay, kung minsan po parang paalala lang sa atin ng Panginoon para natin tawagan siya, kilalan. Kasi po kung minsan
tumatawag lang tayo sa Kanya kapag may nagaganap sa ating buhay. Amen po ba? At saka sa naganap po na yon, marami siyang nakamtan. Meron po pala siyang karamdaman sa puso at appendix po ba yung tatay? Appendix, bato. Yung pong bato, hindi po ba yun ay kahiwa-hiwaga na sasama sa daloy ng ating pag-ihi? Yun po ay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya, di po ba masarap na naririnig natin ang bawat bahagi ng ating mga kapatid na maari nating kapulutan ng aral. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa rin po siyang CAPS. CAPS Day po yata ngayon. At ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil isa po siya sa matatag na nakikita ko na sa tuwin ay naririto. Sa kanyang murang edad din po. Tinatawagan ko po ang aming Tatay Henny Manyo. Salamat po at matagal ko nang gustong mag-share dito kaya lang nahiya ako. Kung ako po sasabihin ko sa inyo hiwaga sa buhay ko, makakarating tayo sa mamayang hapon. Kaya konti na lang ang sasabihin ko. Alam po ninyo, ako sa edad ko na ito, ang buhay ko talagang inilalaan ko na sa Panginoon. Noong ako po hindi pa nagpupunta rito, lagi akong may dalang yung gamot sa kirot, alaksan. Pero sa aking pagtitibay yung pagpunta rito, talaga pong walang-wala ng gamot. Yun nga po, pagka ako po talaga, buhat sa pagkabata, hindi ako marunong umindak. Pero kahit bagya lang kumikilos, papawisan ka, maalis po yun. Yun po ang pananalig ko. Kaya ako po lubos na papasalamat na ako ay napunta rito, kasama ko yung may bahay ko. Ayan, sa araw-araw po, kaya lang hindi ako makapunta rito, talagang meron pong dahilan. Kasi ang buhay natin bilang tao, merong araw na hindi tayo pwedeng dumalo rito. Kaya yung pagpunta ko po rito, hindi sa aking sakripisyo. Pasasalamat sa Panginoon na sa edad ko na ito, malakas pa ako. Yun lang po ang pinaka-limiti ko. Siguro po, hindi naman tayo pupunta rito kung wala tayong dadadamang kakaiba na hindi kayang ipaliwanag. Yun lang po, maraming salamat. Salamat po. Kahaba ng share ni Tatang. Kala ko, abutin tayo ng hapon. Okay lang yung tang Pero, sa maikling pahayag, malaman. Amen po ba? Yun lamang pong sinabi niyang sumasakit niya rito, laging may laman ng bulsa. Gamot, akala ko po kung ano yung daladala niya Gamot pala. Ngayon po, wala na. Napakasarap po nun, hindi po ba? At yung pagtungo niya rito bilang pasasalamat. Sapagkat tama po yun. Sapagkat sa edad nating ganun murang edad dapat po pasalamat na lang sa Panginoon nating gawin. Ayun po pala yung kanyang kabiyak ng puso. Lagi namang nakasuporta sa kanya. Si Inda. Ayun po sa tabi ng pinto. Salamat po Inda. At patuloy kayong nakakasama ni Tatang sa pagparito. Ang susunod ko pong ibibigay sa inyo ay isa rin pong matatag na CAPS. At alam ko pong mahaba na rin ang kanyang paglilingkod. Subalit walang sawa sapagkat bukal ang kanyang kalooban na ihandog ang kanyang sarili sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para kay Tata Erning.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, sa mga nagagandahang alagad, sa mga choir na talaga namang napakagaganda, at doon po sa mga kasamahan kong Caps. Pinaabot ko po sa inyo ang isang magandang umaga sa patanghaling ito. Talaga po ata na napakabuti ng Ama. Isipin po ba ninyong sa araw na iti pinili kami puro teenager? Sa bagay po batang-bata pa naman kami. Nasa linya 7 lang naman kami. Siguro po si kapatid namang baka linyang 8 lang yan. 18. Pero magkagano naman po, nagpapasalamat po ako sa Ama at binigyan niya ako ng pagkakataon na sa tanghaling ito, sa umagang ito, ay makapagbahagi. Sapagkat mula po noong linggo, napakaganda po ng ating ipinaabot sa atin. Ang mga alagad po ay nanghihingi ng dagdagan yung kaunti nilang pananalig at pananampalataya. Sabi nga po ni Father, alin ba niya ang dinadagdagan? Hindi ba kayong kulang? Siguro po marami pa tayong kulang. Kaya yung mga alagad po, yun ang hinihinging dagdagan. Yung pilitin natin na yung nakuha nating ginto na bagaman sa purmeri maliit, pilitin po nating lumaki at lumago nang sa gayon po ay maging karapat-dapat tayo roon sa kanyang kaharian. At kahapon po ang narinig ko na gospel natin, ang magkaroon daw po tayo ng kahit na lang gagabutil ng mustasa na pananalig at paniniwala. Masasabi nating mabunot yun si kamurong yun at mapatanim sa gitna ng dagat ay mangyayari. Iisipin po natin mga minamahal ng kapatid, gano'n na lang kalaki ang butil ng mustasa. Hindi po ba napakaliit? Pero hambing din po yun sa ating pananalig at pananampalataya. Pilitin natin na sa araw-araw na pagtungo natin dito sa pakikinig ng mga banal na mensahe ng ating minamahal na Apo Konseng. Pilitin po natin na mapalaki natin, mapalago yung ating pananalig at paniniwala sa Kanya. Sapagkat sa atin po, lalo na po sa aming mga senior citizen, palagay ko po ba hindi na masyadong mahaba ang ipaglalakbay namin. Kaya siguro po angkop yung mga hinihiling ng mga alagad na panay na dagdagan ang ating pananampalataya, dagdagan ang ating pananalig, at dan sa gayon ay maging karapat-dapat tayo na makarating sa kanyang inihanda para sa atin. Paris po ngayon na nabuklat ko po kanina yung gospel natin sa umagang ito. Yung pa rin po ang hinihingi. Nagpunta po ang ating Panginoon sa bahay nila Elizabeth at kay Maria, yung magkapatid. Pagdating ng Panginoon doon, itong si Maria naupo na sa tabi ng ating Panginoon at nakikinig ng mga magagandang mensahe. Samantalang itong kapatid, pagod na pagod sa paghahanda. Alin po ang inihahanda? Yung po na mga bagay na pang sa katawan. Sa katawang lupa. Ito pong kapatid, ang ginagayak, yung pong makakuha ng mga espiritual. Kanya po hindi na umalis sa tabi ng ating Panginoon. At inang pinakinggan na, ngayon, sinabi po sa ating Panginoon na pakisabi roon sa kanyang kapatid na tulungan lang siya. Ano po ang isinagot ng Ama? Maria, Elizabeth, si kapatid na ang kapatid mo ay pinagpipilitang makapaggayak nung karapat-dapat na ihanda para sa kanya. Kaya doon po nagliwanag ang isip ng kanyang kapatid.
Kaya po sa atin, bilang magkakapatid at pare-pareho naman tayong nagsasakripisyo ng pagpunta rito, sikapin po natin na madagdagan yung pananalig natin. At doon po naman sa mga kamukha ko ng senior citizen, ang iiwanan ko lang po na salita ay yung po na minsan narinig ko na tayo raw po para inihambing po sa isang kawayan na sa pasimula ng pagtubo ay napakatuwid na kung tatanawin daw po natin ay parang yung mataas na langit kaya niyang abutin. Pero pagkaro po nagkakaedad na dahan-dahan yumuyuko. Yun po palang pagyuko na yun, hindi basta't yumuyuko lang, meron po palang mensahe na may mga katanungan na sa panahong kaya eka ng aking kabataan, ng aking kasibulan, ano na kaya eka ang mabuti kong nagawa sa aking kapwa-tao. Doon po sa bandang gitna ng kanyang pagyuko, ano naman kaya eka ang mabuti kong magagawa? Dahil sa purmero, kung may mabuti, siyempre po, meron ding masama, hindi lahat ay nasiyahan. At doon po sa kahuli-hulihang pagyukong ganon, kung may edad na yung kawayan, pilit po na inaabot yung lupang pinanggalingan. Yung po pala ay may kasabay na pananalangin, na dito po sa edad namin na ito, kung meron mang nagawang hindi maganda roon sa una, at kung meron mang nagawang maganda-ganda, dito sa edad dito sana, yung natitirang konti na lang na panahon ay maiukol na sa ating Panginoon. Sa Divine Mercy. Nang sa ganoon po, magkaroon tayo ng magandang sandata na uubra nating iharap doon sa ibabaw kung sakaling tanongin lang nga tayo pagpasok natin sa kanyang kaharian. Hanggang dito na lang po at muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po, Tatang, sa inyong karagdagang pahayag na karagdagang kaalaman para po sa amin. Tunay nga po na lagi nating isipin na kulang pa po ang ating mga ginagawa upang lagi po itong punan ng ating Panginoon. Huwag po nating masdan ang ating sarili na magaling na tayo, na perpekto tayo, na alam ko na yan. Ito bang medyo mayabang ang dating? Yun po, bawasan po natin yun, awasan. Mainam po yung lagi tayong nagpapakumbaba sapagkat ang Panginoon ang magtataas po sa atin. Ngayon naman po, ang susunod ko pong tatawagin ay isa rin pong teenager na Caps na tayo po ay kanyang harana. Ano po ba yun sa Tagalog? Haranay. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para po kay Tatay Ipe ng Duyong. Tatay Ipe, maaari po ba namin kayong maringgan ng inyong harana? Magandang umaga po sa inyong lahat. Marinig ko tawagin si kapatid na Erning, tsaka si kapatid na Hene, kinabahan na ako. Puro teenager yung tinatawag.
Mag-aandog daw po ako na isang awit. Jesus, magmula nang kita'y makilala, di na napawi sa aking alaala. At kung magkalayo tayo, Jesus kong mahal, luhay di na natuyo sa aking mga mata. At kung sa iyong dambanay may dumapong ibon, irog kausapin mo at ako ay yaon. Magbabalik sa iyo't humihingi ng linga, sugatan ng puso, dibdib ay wasak. O Jesus kong mahal, patawarin mo ako ay susuyuin kita at mamahalin. Magpahanggang libing. O Jesus ko, mahal kita habang ako'y may hininga. Ang puso ko't kaluluwa ang may-ari, ikaw divine mercy. O Jesus kong mahal, patawarin mo ako ay susuyuin kita at mabahalin. Magpahanggang libing. O Jesus ko, mahal kita habang ako'y may hininga. Ang puso ko't kaluluwa ang may-ari, ikaw divine mercy. Maraming salamat po. Maraming pong salamat, Tatang, sa napakagandang harana. Di po ba kasarap pakinggan? Ikaw, divine mercy. Talagang ibang kumilos si Divine Mercy. Amen po ba? Puro po teenager talaga ang... Wala po akong magagawa. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa isang teenager. Alam ko po, meron po siyang ibabahagi sa atin. Bagamat siya po ay ilang araw pa lamang na atin pong nakakasama. Palakpakan po natin si Tatay Rene. Isang magandang umaga po sa mga kapatid, sa inyo lahat. Ilang araw pa lang po akong napasok dito sa mahal na dambana at Pukunting. At hindi ko po ikinahihiya, lalo na sa ngayon. Dati na po akong nagsisilbi o ano sa kanya. Sa awa po ng Diyos, kasalukuyan pong nagkakilala kami ni Mrs. ng aking kabiyak dito
sa simbahan ng bahay pare. At ako po ay gitarista. Singer po yung aking may bahay. Noong pong nililigawan ko siya, maiksi lang po kasi para talaga pong walang oras akong basta kinakailangan sa simbahan. Ando doon ako. Kasama yung nakilala niya ako sa kasi manang yun, manang. Kilala ng mga ito. Noong panahon na yun, mag-anak ko sa kanya. At talaga araw-araw, ando doon ako. Nung mapangasawa ko siya, walang iniyak sa akin yun kung bakit parang nawalan ako ng paglapit o pag-ano sa simbahan sa ama. Hanggang sa kami magkaanak ng 5. Talagang linggo-linggo, walang hinihiling sa akin yun kundi maakay na sa simbahan muli. Wala rin, basta ang sasabihin ko sa kanya, sige, itang ka lang. Basta ako walang ginagawang masama sa kapwa natin at sa kinikilala ko naman siya. Habang, ayun, ganun, umabot sa ganito ng edad, nagkaroon ako ng siguro, hindi rin matiis ng ama na ipabatid sa akin, ba, malapit na ang oras mo. Yun man lang natitirang araw o oras mo, bahaginan mo ako ng dati mong gawi. Awa ng Diyos. Hindi man nagsalita si Mrs., nagkaroon ako ng karamdaman na ito po'y talagang hindi ako makalakad. Nung dumating ako, hindi ako makatayo ng diretso. Sa pamagitan po ng Apong Kunting, sa Maynila po naganap ito yung pagsakit noong piyesta ng bahay pare. Sa mahal po ng pangalan ng Apong Kunting at ng ama, hindi ako makauwi ng mag-isa. Hinatid ako. Pero dinala muna ako sa Hilot, sa Malolos. Bago kita ikauwi, dadaan muna kita ron. Alam ba nyo, ang nasabi ko, pagkarata ka ako rito, magpunta tayo agad sa Apo Kunting. At para baka kung doon ko muling makikita at matadama ang pag-aalala sa atin ng mahal na ama sa ngalan ng Apong Kunting. Hindi po ako makatayo, talagang hindi ako makalakad. Namamanid dito. Awa po ng Diyos. Pangalawang araw ko na, darating tayo sa pangalawang araw. Sa yung paliguan, sa Banyusan. Isang araw pa lang, para bang pako, na unti-unting nabunod. Araw-araw yun. Hanggang sa ngayon, talagang wala na. Wala na. Salamat po sa ngalan ng Apong Kunting at sa ama. At marami po salamat sa aking nadama sa ngayon. Ako po'y kumbaga sa malinis at lagi ko sa naalala. Alala po yung misis ko ngayon sa Manila na. Hindi ko pababayaan ng makalimutan pang muli siya. Salamat po. Salamat po, Tatay Rene. Muntik na akong mapaiyak ni Tatang. Ganun pala ang istorya nila ni Ate Maring. Kilala ko po kasi si Ate Maring. Isa rin po siya sa... Ako po kasi medyo bata pa. Joke lang po. Hindi po kasi po... Madalas po kung nagsisimba, naririnig ko si Ate Maring. Talagang umaalingaw yung kanyang tinig sa simbahan. Hindi po ba? Sabi ko, sarap. Ako kailan kaya ako magiging... bawa sa simbahan, maawit. Sarap po pala. Ayun po, yung po pala istorya, gitarista po pala si Tatang. Subalit ang istorya niya
nung makuha ang gusto niya, huminto na. Ayan. Kaya wag po tayong hihinto sa paglapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Talaga pong mahal siya ng Diyos sapagkat inakay siya. At ang hinahangang po sa kanya, marunong po siyang magnilay. Yun po ang kanyang napagnilayan, na siya ay muli akay ng ating Panginoon. Di po ba kasarap pakinggan ng ating mga teenager caps? Caps. Baka bukas caps na si Tatang. Amen po ba? Nabanggit ko po yun eh. Ngayon naman po, ang susunod po nating maririnig ay isa pa rin pong teenager na caps mula po sa San Roque. Palakpakan po natin si Tatay Goido. Baka haranain din tayo nito. Maraming salamat po, Ama. Sa umagang ito at niloobong ako'y muling tumayo sa harapan ng aking mga kapatid upang minsan pang isiwalat ang iyong kahiwagaan. Subalit, Ama, ikaw po ang manguna, ikaw po ang maghari sa bawat isa upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga iluluwal ng mga salita sa umagang ito. Lubos po kaming nananalig sa iyo, Ama, na kami iyong papatnubayan. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napagnilayan ko lamang po mga kapatid sa aking pagtayo sa harapan na ito na kung saan ko pwedeng ihambing ang ating sarili sa araw-araw nating pagtungo rito sa pakikinig ng banal na salita ng masamahal na Apo. Saan kaya natin pwedeng ihambing ang ating sarili? Sa isa kayang namamasukan sa opisina o sa isang tulad ng mga estudyanteng nag-aaral sa dakong ito? Kayo po ang tatanungin ko, saan po natin pwedeng ihambing ang ating sarili? Sa estudyante o employee ng mamasukan? Estudyante. Salamat po. Kung sa estudyante natin ihambing ang ating sarili, sa katagalan ng ating pagtungo rito, sa pakikinig ng banal na aral mula sa Espiritu Santo, sa katauhan ng ating mahal na Apo, marahil meron na po tayong natutuhan. At ang matututuhan po natin dito, hindi pang sanglibutan. Natitiyak ko po ang ating matututuhan sa dakong ito ay pangkabanalan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At kung tayo papalarin mga kapatid sa ating mga ginagawa, sa araw-araw nating pag-aaral sa dakong banal na ito, sa pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon na mula sa ating mahal na Apo, ay mayroon pong isang magbibigay sa atin ng average. Kung ano ang makukuha nating average sa ating pag-aaral, walang dilit iba ang mabathalang awa na sa atin nakatunghay. Amen po ba? Salamat po, purihin ang Diyos. At kung sa umagang ito mga kapatid, bibigyan ko kayo ng sulit. Huwag naman po ninyong isipin ako'y nagmamarunong. Bati lang po sa ating mga napag-uusapan kung ano ang ating napag-aralan o kung natuto na tayo sa ating pakikinig ng banal na aral ng Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching.
Babanggit po ako mga kapatid ng tungkol sa ating banal na salita na nababasa sa kasulatan na isang araw habang nangangaral ang Panginoon. Nagtanong ang ilang alagad sa kanya na ang sabi, Panginoon, sino po ba ang maliligtas? Tanong ng mga alagad. Ang sagot ng Panginoon, bago sumagot, tumawag ng isang bata. Isang bata na kung wariin natin walang kamuwangan sa pananampalataya. Na kung bakit sinabi ng Panginoon sa pagkatawag niya sa isang bata, kung hindi niya kayo makakahalin tulad ng batang ito, ay hindi kayo makararating sa kaharian. Sapagkat ang batang tulad nito, ang maaring pagharian ng Diyos. Bilang katanungan, ano po ba ang katangian ng isang batang tinawag ng Panginoon na kung bakit mas pinahigit niya sa matatandang mananampalataya na sumusunod sa banal na salita kaysa isang bata na walang kamuwangan sa pananampalataya? Ano po ba ang higit na katangian ng batang paslit na tinawag ng Panginoon na sinabing higit sa atin ng batang ito? Kung hindi natin matularan ng batang ito, hindi tayo makararating sa kaharian ng Diyos. Bilang mag-aaral, ayon sa inyo, ano po ang kahigitan ng bata sa ating matatanda na nagsusumikap makarinig ng banal na aral? Nagsusumikap na tayo dumalo sa misa. Nagsusumikap na tayo mag-aral ng kanyang banal na salita na wala naman sa bata. Sino po magbuboluntaryong sasagot sa aking katanungan na ano ang kahigitan ng bata kaysa sa ating matanda? Yan po ay isang lesyon sa ating pag-aaral. Kung tayo ay natututo sa ating pag-aaral sa pagtungo natin sa araw-araw dito sa Dakong Banal. Sino po ang magbo-volunteer mga kapatid? Si kapatid na teenager. Palakpakan po natin sa mga kapatid. Isa pong patunay doon sa inyong katanungan kung anong kahigitan ng bata kaysa sa ating matatanda. Simple lang po. Tayo pong matatanda, pagka pinalo mo o kinagalitan mo sa mga sandaling ito, pagkatapos mong kinagalitan, pakainin mo. Kakain po kaya? Palagay ko po, hindi nakakain. Opo. Sa inyo po pala itatanong yan. Yung po nakamukha nating matatanda, kapag kinagalitan mo o pinalo mo kaya para lang maituwid mo, pagkaraan po noon mga ilang sandali lang, paghain mo ng pagkait, pakainin mo, sa palagay po kaya ninyo kakain yung nasabing matanda. Siguro po iyon ang isang napakagandang ehemplo. Yung pong bata, pag pinalo mo ngayon, pagkaraan binigyan mo ng kende, masayang-masaya na po yung bata, nakukuhanin yung kending ibibigay mo. Nangangahulugan lang po na ang bata hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Yun po ang unang-unang katangian ng bata kesa sa ating matatanda. Hindi ko naman po sinasabing tayong matatanda masama. Hindi po. Mapagtanim lang po tayo ng sama ng loob. Bagay na hindi naman gusto ng ating Ama. Dahil yun do po na mababa itataas at yung mataas siyang ibinababa. Yun lamang po at hindi ko na po pakahabaan at baka maago ko iksena ni kapatid. Salamat kapatid sa iyong itinuran. Katotohanan nga po na isa yon sa katangian ng bata. Pero marami pa pong katangian ng bata na wala sa ating matatanda.
Kung sino po may nakakaalam, pwedeng mag-volunteer na kung ano pa ang kahigitan ng isang bata sa matatanda na kung bakit siya naging mapalad na sinasabi ng Panginoon na pagharian ng Diyos. Meron pa pong katangian ng isang bata na nakahigit sa matanda. Sino po nakakaalam? Okay po, salamat. So, mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Sasagutin ko lang po yung tinatanong ng kapatid. Ang katangian ng isang bata na hindi makikita sa matanda ay yung magtanim ng sama ng loob. Sapagkat ang bata, pag may nakagalit or may nakaaway, bigyan, sandaling oras lang wala na yung galit. Hindi katulad nating matatanda. Pag nagkaroon tayo ng sama ng loob, kim-kim natin hanggang ilang taon sa ating dibdib. Yun lamang po at magandang umaga sa inyo lahat. Salamat kapatid, karatuhanan na nga ang iyong tinuran na isa sa mga katangian ng bata na wala sa matanda. Meron pa pong katangian ng bata na pwede nating isiwalat sa umagang ito na wala sa matatanda. Sino pa po ang pwedeng magsiwalat ng mga katangian ng batang higit na mapalad kaysa sa ating matatanda? Kapatid na Marcos. Alam mo yan, halika. Halika. Halika, alam ko ikaw ay bibliko. Halika na. Halika na. Nahihiya lang po. Daragdagan ko po ang mga katangian gusto kong ipaalam sa inyo. Ang alam ko pong katangian ng mga bata na higit sa matanda. Ang matanda, 4 na klase lamang ang nasa kanilang mga isipan. Una, manghingi ng pera, maglaro, maligo, at sumama sa magulang. Subalit kung ihahambing po natin sa matatanda, ang matatanda hindi kayang bilangin ang mga ambisyon na kung minsan hindi mga magiging karapat-dapat sa kanya. Inaambisyon niyang makamit ang isang bagay na po pwedeng makasama sa isang katulad ng matanda. Unang-una, sinasabi ng matatanda, ang higit na pinananabikan nilang maging ambisyon, ang yumaman. Hindi po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Bukod sa pagyaman na ambisyon ng matatanda, meron pa pong ugali ang matatanda na naghahangad ng walang kasiyahan. Tayo pong matatanda, kadalasan naubusan tayo. Sabi nga ng iba, walang kasiyahan ang tao. Meron pong may taong matatanda na ganun. Meron na siya, naghahangad pa. Hindi naisip kung yung kapwa niya, hindi niya binabahagi na ng mga pangunawa na si kapatid ko kaya ay may kinakain sa oras na ito. Si kapatid na kaya ay gumaling na sa kanyang karamdaman. Si kapatid ko kaya nakalabas na sa pagkakabilanggo. Si kapatid ko kaya, kailan ko kaya madadalaw sa kanyang pagkakasakit. Maraming obligasyon ang matatanda na kung minsan hindi nagagampanan. Hanggang sa makalimutan ang Panginoong na lumikha sa kanya. Gawa ng maraming iniisip, gawa ng maraming ambisyon, na ang hangari makamit ang lahat niyang nilalayon. Matapos manghingi ng pera sa kanyang magulang,
Matapos makipaglaro pag uwi ng bahay, pag nakakain, wala nang problema. Matapos maligo, binihisa ng magulang at nakatulog, isa na ang mundo sa kanya. Wala nang iniintinding iba. At ang kahigitan, yung sinasabi ng ating mga kapatid na nagparotoo, na ang Diyos ay hindi, na ang bata ay hindi marunong magtanim ng galit sa kanyang kapwa-bata. Nag-away sila ngayon, nagkalaro, pamaya-maya pag nakatulog, bati na naman sila. Ang matanda kaya kung magkagayon, ilang taon na nakatanim sa kanyang dibdib ang galit bago niya patawarin ang kanyang kapwa. Subalit ang bata, makatulog lamang, paglabas na ng bahay, magkalaro na naman. Okay na naman sila, wala nang galit. Iyan po ang isang malaking katangian ng isang bata kaysa nawala sa matanda. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon Diyos. Sa ganitong mga pagkakataon, mga kapatid, nung kaya ko itinanong sa inyo ang ganitong mga katanungan, nais ko sana kayong himukin na mag-asal bata. Magagawa po ba natin yon? Alang makasagot. Mahirap po talagang mag-asal bata. Bagamat sinasabi ko ito, ako rin, hindi ko masasabing tahasan na kaya kong gawin ang mag-asal bata. Pero pagsikapan po natin. Sapagkat nasa asal bata pala ang pinaghaharian ng Diyos. Ako po ngayon mabait na. Pwede na po inyong pag-utusan. Huwag lang mong uutangan. Wala po kasi kung ipauutang. Pero mga kapatid, sa umagang ito, alalan ko kayo ng isang awit. Maestro, follow me. Ang awit ko po ay hinambing ko nung aking kabataan. Nung po kasing kabataan ko, sabi ko nga nung una kong pamamahayag dito, nagbabayad ako ng kaaway. Patulan mo lang ako, babayaran kita, para masunod lamang ang aking bisyo. Kaya po ang awitin ko ito, hinyambing ko doon. Kung kaya pati ang tono, hambing sa mga barumbado. Yun po kasing awitin na pitong gatang, awitin ng mga siga-siga yun eh. Yun po ang puntong ginawa kong awit-awit. Dito sa dakong banal, kung iyong mapapakinggan, salita ng Diyos na buhay. Kung ikaw may karamdaman, maging totoo ka lamang, gagaling kang di mo na mamalayan. Ang aking tinuturan, pawang katotohanan. Yo-leyo, walang labis, walang kulang. Na kung bakit mayroong tao dito'y nag-aalinlangan, di matanggap ang katotohanan. Kapatid, panahon na, puso't diwa mo ay buksan, nang hindi ka magsisibalang araw. Ang mga kaganapan ay may kahiwagaan. Yo-leyo, walang labis, walang kulang. Imposible ang maglihim kung ikaw may kinikimkim, galit at puot sa iyong damdamin.
Kung Kristo'y kumakatok, siya ay iyong papasukin sa langit, ikaw ay kakasamahin. Ang mga kaganapan, pawang kahiwagaan, Yoholeyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Ito ay bunga lamang yaring isip. Kapatid, panahon na, kailan may di mawawaglit, na kay Apo ang Diyos ng pag-ibig. Ang aking tinuturan, pawang katotohanan, Yoholeyo, walang labis, walang kulang. Imposible ang maglihim kung ikaw may kinikimkim, galit at puot sa iyong damdamin. Kung si Kristo'y kumakatok, siya ay iyong papasukin sa langit, ikaw ay kakasamahin. Sa langit, ikaw ay kakasamahin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang lahat pong ito, mga kapatid, ay utang ko sa ating Panginoon Divine Mercy. Sapagkat kung saganang akin po lamang, wala akong kakayahan, wala akong nalalaman. Sa halip, tayo humihingi lamang sa Kanya ng gatiting na karunungan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Tatay Goido, Fred Ponopio. Napagalak po ba kayo? Gising na po ba lahat? Upang higit po kayong magalak, maragdagan pa ang inyong kaalaman. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa aming Mami Beth. Salamat pong muli, aming dakilang Ama, sa pagkakataong ibinigay mo upang ang mga anak mo ay matipon mo sa banal na lugar na ito. Muli ko pong pagpapasalamatan na ito ang araw na itinakda ninyo para sila ay makapiling mo, makatanggap ng iyong mga aral upang sa kanilang pag-uwi, umuwi sila na magaan ang kanilang kalooban, mabuti ang pakiramdam sapagkat naramdaman niya kayo bilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Nakakaaliw po yung awit niya. Nung pong sabihin niya na aawit siya, binigyan na po namin ng background na dahil alam po namin na yun po talaga yung paborito niyang awitin. Sabi nga po, ayun, may props pa pong lumitaw na kung paano mo lumakad si Fred Ponopio ay kuhang-kuha po niya. Ganyan po talaga ang Panginoon, nagbibigay ng galak sa simpleng kaparaanan. Subalit kung atin pong dadamhin, mararamdaman po natin na siya nga ay Diyos na buhay. Narinig ko po yung kanilang paksa na tinalakay dito kanina, na kung paano nga po ba ang pagkakaiba ng ugaling bata sa ugaling matanda. Pero alam nyo po, ang Panginoon po nalilito po talaga sa atin Litong-lito po niya na tayo na po talaga yung gumagawa ng pagkakaiba sa tamang description ng kung ano nga po ba ang bata at kung ano yung matanda. Ito po kasi kasalanan nating matatanda Pag po bata, inaapura natin yung bata na maging matanda. Amen po ba yun? Kaya bata-bata, nilalagyan ng lipstick, nilalagyan ng makeup, nilalagyan ng kung ano-anong borlolo yung katawan. Bata pa, gano'n na po yung kaanyuan. Napapansin niyo po ba yun? Na napakabata pa nung bata para ayusin ng ayos ng isang matanda. At pag naman tayo matanda na, ang iniisip naman natin kung paano tayo babata.
Amen po ba yon? Kaya po lahat po ng kaparaanan ay ginagawa, lalo na kung may pera ka, iba't iba pong paraan ng, nga po, yung pamamaraan ngayon ng teknolohiya, para hindi ka maging mukhang matanda. Kung ano-anong banat yung ginagawa. Kaya minsan po, sa kababanat, yung balat para sa mata, napupunta na rin eh. Kaya parang yung mata nandito na sa kababanat. Naalala ko po yung isang kwentong nabasa ko na tinatawagan na sa ng Panginoon, inabisuhan sa ng Panginoon na siya ay kukuhanin na. Napakabait ng Panginoon, talagang walang hindi sa pakikinggan sa mga panalangin, basta po tayo nagpakatapat sa Kanya. Humingi po siya ng extension. Sabi po niya, God, wag niyo muna akong kukuhanin sapagkat marami pa akong plano sa buhay ko. Sabi nung matanda. Ano na mga 90 plus na yung matanda. Ayon po sa nabasa ko. Kaya po, pinakinggan naman siya ng Panginoon. Binigyan ng extension yung buhay niya. Kaya lang, doon sa extension na ginawa, na binigay sa kanya, kung ano-ano yung ginawa niya sa katawan niya para sa'y magmukhang bata. Gusto niya, maging mukhang bata yung kanyang itsura. Kaya nung makaramdam siyang magaan na yung katawan niya, nagpunta na po siya sa isang beauty clinic. Unang-una, pinareband yung buhok, pinaayos yung buhok. Matanda na po yun eh. Pagkatapos po, nagpa-facelift, pinabanat yung muka, nagpa-nose lift, pati katawan binago. Halos talaga pong hindi po siya makapaniwala sa kanyang nakita sa kanyang pagkatao. Kumbaga po, yung age niya na yon na 90 plus na, nagmukha po siyang 30 years old lang sa overhaul na ginawa sa kanya. Hindi ko po alam kung kay Belo yon or kung kanino pa man, kung kanino siya nagpaayos ng muka. Humingi lang po siya ng extension sa Panginoon, pero yung po pala yung purpose niya, gusto pa niyang magbalik sa pagiging bata. Sa itsura, hindi sa ugali. Kasamaang palad, paglabas po niya ng karsada, pagkagaling doon sa beauty clinic, nakaladkad po siya ng sasakyan. At siya ay namatay. Ngayon po, nang siya ay andoroon na sa kaharian, sabi niya, God, akala ko ba, pinagbigyan niyo ako sa kahilingan ko na i-extend niyo pa yung buhay ko. Alam niyo po ang sabi ni God, ikaw ba yun? Kasi hindi kita nakilala eh, nabago na po kasi ang itsura. So ang ibig pong sabihin mga kapatid, ano man po yung ibinigay sa atin ng Panginoon, wag na po natin pakialaman. Kung pinanganak tayong sarat, yung ilong natin, pabayaan lang po natin kasi po, doon po tayo kinilala ng ating Panginoon. Baka nga po hindi tayo makilala kasi kakaiba na po yung itsura natin. Ngete na maamba? Bagay naman, hindi ba? Subukan mong baguhin yan, hindi ka na namin makikilala bilang ikaw. So yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. Dahil sa kagustuhan nating magmukhang bata, kung ano yung pinagkaloob sa atin, binabago natin. Ang nais po ng Panginoon, hindi tayo manatiling bata forever sa ating itsura. Kundi ang nais ng Panginoon, maging ugaling bata tayo sa ating pamumuhay para tayo ay kalugdan ng Panginoon. Pero mga kapatid, hindi naman po lahat ng ugaling bata ay dapat nating pamarisan. Amen po ba yun? May mga ugali din na ng bata na hindi natin po pwede o hindi marapat na ating pamarisan. May mga bata pong sumpungin. Amen po ba? O gusto nyo bang maging sumpungin? Hindi po kayo magiging kalugod-lugod sa Ama. May mga bata din pong sinungaling. Kasi po nagagamit ng magulang yung kasinungalingan nila. Amen po ba? Halimbawa po, alam na merong maniningil sa araw na yun, sasabihin po ng nanay, anak, ba't po kayo natatawa? Pag po may kumatok sa pintuan, sasabihin na agad ng bata, wala po dito yung nanay ko eh. Sabi po niya, wala daw po siya dito. Yung pong mga ganon. So yung pong ugaling kasinungalingan, bilang ugali ng bata, wag po nating pamamarisan. Tama, may mga ugali silang dapat nating pamarisan, pero may mga ugaling hindi dapat natin pamarisan. Siguro po, sa binanggit ni kapatid, yung mga kababaang loob, yung madaling magpatawad, na pag nakipagkagalit sa kalaro, maya-maya lang, bati-bati na sila, yung mga magulang magkakagalit pa, pero yung mga anak, yung mga bata, magkakabati na, yung po sigurong mga ugaling ganon. Mga magulang na nandirito, meron lamang po akong gustong ibahagi sa inyo, para higit nyo pong maunawaan ang inyong mga anak.
iwasan po natin ang magsalita ng masasakit sa ating mga anak, sapagkat iyan po ay napagkakatandaan nila na hindi nawawala sa kanilang kaisipan. Halimbawa po, 5 taon pa lang yung bata, umuwi galing sa eskwelahan. Nakita nyo na ang grade is 75. Out of 100 items, 75 yung grade niya. Alam nyo po, pagka tinignan nyo yung test paper at nakita nyo ganun kababa yung grade, huwag nyo pong sasabihin, kabobo mo naman. Sapagkat iyon po, matatanim sa kaisipan nila at mawawala na po sila ng tiwala sa kanilang sarili. Amen po ba? Ang dapat ninyo pong gawin, pag nakita nyo ganun lang kababa yung performance, sabihin nyo sa kanila, anak, pagbutihin mo. Kayang-kaya mo yung pataasin. Kung mag-aaral kang mabuti, baka nga maging honor ka pa. Pero pag po agad sinabihan nyo, ang tanga-tanga mo, ito pa po yung mas masakit. Hindi ka nakatulad ng kuya mo. Tingnan mo ang grade ng kuya mo, ang tataas, ikaw ang bababa. Puro palakol. Alam niyo po, napakasakit po iyon sa damdamin ng isang bata. Kaya, huwag na huwag po nating ikukumpara ang ating anak doon sa another anak natin na maganda ang performance. Sapagkat sa halip po na sila ay ma-motivate ninyo para magbago, lalo po silang tatamarin sapagkat mawawala na sila ng gana sa kanilang pag-aaral. Marami po yung mga magulang na ganyan. Kaya dapat po ay maiwasan natin habang maliliit pa yung mga anak natin, iwasan natin ang pagibigkas ng mga salita like bobo, tanga, napakasakit po niyan sa isang bata. Alam niyo po, wala pong batang bobo. Tandaan niyo po yan. Wala pong batang bobo. Ang Panginoon ay nilikha ang bawat isa sa atin na may kani-kanyang katangian. At kung ano yung katangian mo, yun yung klase ng talino na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa. Meron pong bata na mahina sa mathematics. Napakatagal mo nang tinuturuan hanggang nag-iinit ang ulo na nagtuturo pero hindi pa rin maintindihan. Huwag po kayong magalit. Huwag niyo po siyang kagalitan sapagkat yung kanyang intelligence na tinatawag ay hindi nakaakma sa mga numero. Meron po siyang kakaibang intelligence o intelihente na taglay. Maaaring mahina nga siya sa numero pero magaling naman siyang maguhit. Magaling naman siya sa sports. Hindi po tayo magkakaroon ng mga Manny Pacquiao, kung sino-sino pa po yung mga tanyag nating mga magagaling sa sports, kung hindi po sila na-develop ng tama. Na-discover po ng magulang nila kung ano yung talino nila, kaya yun ang kanilang dinevelop, kaya paglaki nila, pinakinabangan. Hindi po ngayon na mahina sa mathematics, mahinang mag-memorize, mahina sa anumang bagay, bobo na. Maaaring inang kahinaan nila, pero merong ibang gift si God sa kanila. Meron pong bata na, ito po yung naibahagi ko na ako po, yung apo ko nung nag-aaral, hirap na hirap po akong magpa-memorize. Talaga pong nagkakalungengay ng ganyan, pambansang watawat, yun lang po yung ituturo ko, napakatagal i-memorize. Huwag po tayong magagalit kasi po hindi niya po taglay yung talino na yun eh. Nakaisip po ako ng strategy. Yung po palang apo ko, mahina sa verbal, pero magaling naman siya sa pag-awit. Musical naman yung kanya, magaling siyang umawit. Alam niyo po, para lang po matandaan niya yung mga tinuturo ko. Tinuro ko po sa kanya para ma-review ng paawit. Ganito po ang sinabi ko, naglaro po kami, yung po bang ginaganong-ganon yung kamay. Pambansang bulaklak, sampagita. Pambansang prutas ay mangga. Pambansang laro ay sipa. Alam niyo po, sandaling-sandali lang natutunan niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit po? Kasi po, kung ibe-verbal ko sa kanya, hindi siya verbal eh. Mahirapan siyang itanim sa isip niya. Pero dahil musical siya, dinaan ko po sa pamamagitan ng awit. Mga magulang, ito po yung masasabi ko sa inyo. Habang maliit pa yung anak ninyo, i-discover nyo niya kung ano yung kagalingan niya. Kasi meron po talagang magaling sa numero. Yung po bang magagaling sa numero pag nakita yung telephone number ng isang tao napakadaling ma-memorize. Pag napuntang isang beses sa isang lugar, napakadaling tandaan yung direksyon. Ako po, hindi po ako ganun. 5 beses ko nang pinupuntahan yung lugar, papuntahin mo kung mag-isa, hindi ko po mapupuntahan. Bakit po? Mahina po ako sa ganung bagay. Pero meron po akong katangian naman na hindi nila katangian. Meron pong mga tao na napakabilis mag-memorize. Pag binigyan ng
assignment ng teacher na isang tula, nakaharap sa TV pero na-memorize. Yun po ay gift sa kanya ng Panginoon. Pero meron po sa ating hindi ganon, na nauubos yung panahon sa pagme-memorize pero hindi pa rin memorize. Huwag po nating ikuwan yung mga anak natin kung ganon. Hanapin po natin kung ano yung kanyang katangian. Kung magaling sa pag-drawing, doon po natin i-develop. Baka po lumaki siyang isang magaling na pintor. Kung magaling po siya sa sport, doon po natin sa i-develop, baka maging most valuable player siya, lumaki siyang isang magaling na basketball player. Sa madalit salita, kilalanin nating mabuti yung mga anak natin. Kapag hindi natin nakita yung katangian na hinahanap natin, huwag po nating ipag-init ng ulo. Amen po ba yun? Sapagkat ang init ng ulo, hindi po yan mula sa Panginoon. Pag ang ulo nyo nag-iinit na, magdasal na po kayo. Sapagkat pag nag-iinit na yung ulo nyo, 100% ang kalaban ng Kristo ang nagahari sa inyong puso at kaisipan. Kaya maging maunawain po tayo. Ang sabi natin, tularan natin yung mga bata sa kanilang magagandang katangian. Pero tayo bilang magulang, dapat maging mabuti tayong ehemplo sa ating mga anak. Kung lumaking sinungaling ang ating mga anak, isipin nyo rin, ba't kaya naging sinungaling yung anak ko? Baka ikaw din ay naging dahilan para lumaking ganun yung mga anak natin. So ano man po yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, eka nga po, gamitin daw po natin sa mabuting kaparaanan na ikadadakila ng ating Panginoon. Huwag po natin gamitin yung gift na talino sa atin ni God upang tayo ay maging mapaglamang sa ating kapwa. Nakakahiya man pong sabihin sa inyo, kung inyo pong titingnan ang educational background ng ating mga senador at ating mga congressman, alam niyo po, karamihan po sa kanila tapos sa mga eksklusibong eskwelahan. Amen po ba yon? Karamihan sa kanila tapos sa Ateneo, tapos sa Lasal, may mga graduate sa UP, pero bakit po nangyayari yung nangyayari ngayon? May mga kadahilanan po kung ba't yan ay nangyayari. Kuminsan nga po, nakakasama po ng loob, hindi po ba? Ang dami pong mahihirap, sumasala sa oras, walang damit, walang pagkain, walang tirahan, samantalang ang Pilipinas pala ay napakayaman. So may kinalaman po iyan kung paano po sila lumaki at na-expose sa kanilang environment habang sila'y lumalaki. Kaya bilang magulang, ipakita natin yung best para sa ating mga anak upang kung sila'y lumaki, yung gabay nating ibinigay sa kanila ay hindi maaaksaya, magkakaroon ng magandang kabuluhan. Nawa po, lalo na po yung mga magulang na nandito, nakasalukuyan palang nag-aanak at nagpapakilaki ng anak, ibigay po natin yung maximum na pag-unawa sa ating mga anak upang po sila ay lumaki na maging kalugod-lugod sa ating Panginoon at maging kapaki-pakinabang sa lipunan na ating ginagalawan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami, sa napakaganda niyong pahayag. Nanawa po, meron po tayong natutunan. Para po sa ating lahat yun. Amen po ba? Sa ating mga lola, sa ating mga magulang naririto, kung paano po natin lingapin ang ating mga anak. Gising pa po ba ang lahat? Para po higit pa po kayong magising at mapuno po kayo ng galak. Ibibigay ko po sa inyo ngayon ang aming Mother of the House upang tayo po ay kanyang pagalakin. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Papuri sa iyo, Ama, walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig, ang patuloy naming nararamdaman upang sa dako mong banal ay kay paglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay iyong binigay upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong napakasaya ng pagbabaginan ngayong araw na ito. Alam niyo po, ang dami nag-react doon sa pagpaparitoke. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nakakatuwa po, sapagkat katotohanan po yun. Marami pong mga ugali ng bata rin na hindi natin maaaring ma-acquire. O dili kaya, marami ding ugali ng matanda na hindi dapat makuha rin ng bata. At doon sa tanong po kanina ni kapatid na Goydo, ang isa pong naalala ko po na ugali ng bata na dapat po nating kuhanin,
yung hindi siya marunong magtanim ng galit. Amen po ba yun? Karampot man, paluin mo man ngayon, kapag binigyan mo lang ng candy, mamaya sa'yo na uli siya. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? Ang kabaliktaran po nito sa matanda, anong ginagawa? Pag nagalit ngayon, kahit 1 taon, 2 taon, 3 taon, hindi nawawala yung galit. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? Para sa akin po, sa kalooban ng ating Ama, sa dakong ito, sadyang marami na rin po na bago sa mga ugali po namin bilang mga hinirang, na sa madaling salita po, ang isang bata, isang katangian pa ng bata na dapat itaglayin ng mga matatanda, madali po silang magpatawad. Amen? Madali po silang magpatawad at walang halaga sa kanila yung kaukulan na hindi nila sinusuri kung ano yung kaya mong ibigay sa kanila. Amen po ba yun? Kahit sabihin natin na may isang bata kasi na ang gusto ay original. Subalit kapag nakita ng isang bata na gusto ng original, ikaw na matanda, alam mo may mga version, di ba? Na pwede mong ibili. Hindi na sila nagsusuri. Sabihin sa'yo, original ba to? Basta kung ano yung kaya mong ibigay, tinatanggap din po nila. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa matanda po, kapag binigyan mo at hindi original, baliwala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Talaga pong napakadakila ng ating Ama, sapagkat sa bawat araw po, marami po tayong natututunan. Sa kabila po na, sabi ko nga po sa inyo kahapon, ako rin walang alam na akala ko makakadata lang ating mahal na Apo Kunching, subalit hindi pa po tapos ang atas sa kanya. Subalit sa kabila po ng lahat ng yon, lagi po niyang pinauuna na ang lahat ng tumutungo sa dakong ito ay inuna na niya sa ating Panginoon idulog upang ano man ang mithiin ng bawat isa, kung ang katapatan sa puso ng bawat isa at sa kanyang kaisipan, sa buong pagkatao ay maramdaman ng ating Panginoon, walang imposible na hindi man natin masilayan ating mahal na Apo Kunching, subalit kapiling natin ang banal na Espiritu at sa pamamagitan ng kanyang pagdulog at pagmimithi sa oras na ito na tayong lahat ay pinagmamasdan ng ating Panginoon, bawat isa po sa atin ay may mararamdaman ng kagaanan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang sinasabi ni Mami Beth, yung salita na nagpabago ng mukha, ang unang pumasok sa isip ko, nung bata-bata pa po ako, gustong-gusto ko po magpa-nose reduction. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Malaki po kasi yung butas ng ilong ko. Nung mga panahon po na yon, nung bata po kasi ako, yung ito hintuturo po na to, madalas ko pong pinapasok dito sa aking ilong para mangulangot. Ito po ay hindi po itong katatawanan, ano po? Subalit na flashback po, nagtawanan po sila. Nakatingin po siya kay kapatid na Marisa. Sabi ko, cute ka naman anak eh. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat siya po, kawan ko po siya. At talaga pong napakadakila ng ating Panginoon sapagkat ang mga kaganapan sa pag-uugali ng bata ay isa ko pa na nais na makita ng ating Panginoon sa bawat isa na tayo may edad na, yung kailangan pasyensyosa, yung mapagtimpi ang mga bata. Kahit papano, nakikita rin po natin sa kanila yon, yung mapagtimpi po sila. Subalit may bata rin po tama yung sabi ni Mami Beth na makulit at isa na po doon yung aking alaga. Subalit alam niyo po, sa aking pagninilay habang nagbabahagi po ang bawat isa kanina, lalo si Mami Beth na tuon na aking pansin doon sa mukha, sa bawat pag-uugali ng bata, ang na-flashback po sa akin, kung bibigyan natin ng positibo na kaparaanan, minsan, ang alaga natin, kinaiinisan natin. Subalit hindi natin naibalik tanaw sa ating pagkabata, ganun din tayo siguro kakulit sa ating mga magulang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat kung ano nga tinanim mo, yun ang magaganap sa iyo eh. Amen? Kaya sabi ko po doon sa alaga ko, na may kanya-kanyang katangian, sabi ko sa kanya, dati hindi siya lumalaban sa akin. Kasi alam ko, binabahagi na po siya ng banal na Espiritu. Subalit may bata, wala silang alam. Minsan yung mga salita nila na alam natin, salitang matanda, na alam nating masakit pakinggan, pinagtatawanan pa ng matanda. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya akala po ng bata, tama. Amen? Siguro isa yun sa mga dapat nating supilin. At isa rin po yun na na-acquire ng bata na mula sa matanda at ang matanda rin na mula sa bata. Buhay po ba ang Diyos? May mga salita po tayo na masakit, subalit pinagtatawanan natin. Hindi natin kinukorek na mali yan anak. Lalo na po yung minsan may mga bata, ang lutong ng salita nilang PI ka. Amen po ba yun? Marunong ang mga bata ng ganon.
tandado, yung pautal na tantado ka, ganon, mga salitang bata. Ayun po ay hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon, sabi nga ni Mami Beth. Alam niyo po, sa bawat kakulitan ng bata, napakarami ko pong naalaga ang mga pamangkin. Sa aking gulang na ito, sabi ko nga po, ito yung latest na alaga ko after 23 years, bumalik ako sa nag-alaga ko ng baby. At doon ko po napagnilaya na sa puso ko, sa bawat kakulitan ng ako'y andito na sa dakong ito, binibigyan ko po ng positibong pagninilay, bakit ginagawa sa akin yun ng batang yun? Maaaring ginawa ko rin yun sa magulang ko. Ganun po yun. Sapagkat maiinis ka kapag hindi mo bibigyan ng positibong paraan na pag-iisip. Sapagkat kaiinisan mo bata hanggang masaktan mo. Nakita niyo po yun, nakita niyo po sa TV, yung pinalabas. Dahil yung tatay ay na-depress, pinalo yung bata, namatay on the spot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, doon mo po makikita na lahat ng kaganapan na yan ay ayaw ng Panginoon. Amen? Subalit sa dakong ito, mapalad po tayo. Sapagkat ito'y naririnig po natin. Sapagkat ang bawat pahayag sa dakong ito, kung hindi po natin bibigyan ng pansin, hindi rin po natin mapahalagahan. Subalit kung ang bawat pahayag sa dakong ito, mga nagpapatuto ay bibigyan po ng pagpapahalaga, maaaring maganap sa'yo, papapahalagahan mo kung anong ibig sabihin nito. Amen po ba yun? At maaaring maging aral din na baka mamaya, yung anak mo pag-uwi sa bahay, hindi lang siya nagpunas ng sipon. Galit na galit ka na. Samantalang nung bata ka, hindi mo alam. Dahil hindi naman mo nakita kung paano ka nung bata ka at ang nanay mo, ganun din siguro ikaw nung bata ka. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ito nga sa tuwina, ang laging, yung aking kapatid, yung alaga ko, isasample ko lang po, may aral po ito eh. Ang sabi po niya sa akin, alam ko, ewan ko kung nanonood siya ngayon, kahit marinig po niya, hindi po ako, ito, ayaw ko po itago sa inyo. Ang sabi po niya sa akin, si Angela, lumalaki. Lumalaki si Angela. Umiiba ang ugali. Ano po? Ay di syempre ako pa ang nag-alaga mula pagkabata. Sabi pa ako yung magmamana. Sabi ko sa kapatid ko, ano po? Di ba ikaw nag-alaga? Nag-alaga lang ako pero hindi sa akin lumabas. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tapos po, andun niyo po yung may namana sa'yo si Angela. Sabi niya, gustong-gusto niya yung amoy mo. Sabi niya, bakit? Siyempre yung magulang, di ba? Yung may mga bata na kayo. Pag ikaw nagpalaki, hinahanap po niya yung amoy ng nag-alaga sa kanya. Nakita niyo po yung mga yaya? Kahit sabihin natin yung dani na nila, ubod ng pabango. Patapos yung mga yaya, hinahanap-hanap pa rin nag-alaga sa kanya. Sabi ko sa kapatid ko, yan ang katotohanan. Sapagkat, ano man ang gawin mo dyan na pagbibigay lahat-lahat ng ganito, darating din ang time na hahanapin pa rin ako niyan. Sapagkat mayroon nang itinatap ang ating Panginoon sa puso ng bata na inalagaan mo kung ano yung ukol angkop sa'yo na hindi kanya makalimutan. Amen po ba yun? Nakakahiya ko lang sabihin sa inyo kung ano yun, ano po? Buhay po ba ang Diyos? Sabi po niya sa akin, kasi pag ang sarap ng tulog mo, tumutuloy laway mo, ganyan din sa Angela. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa katotohanan lang po, ganyan po ang ating Panginoon. Lahat ng kaganapan po sa ating buhay ay hindi maaari nating hatulan, kundi sa bawat araw, sa bawat oras, simula nung nadako po ako sa dakong ito, lahat ng mga bagay na makapagdudulot sa isip ko, na mapapagalang isip ko at iisipin ko hanggang pagkabukas, parang yun po yung tinanggal ni God, na ipaubaya mo na sa akin. Bibigyan kita ng positibong pag-iisip upang wag mapagalang isip mo sapagkat hindi ko kayo inakay para pahirapan ang isip nyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po ba yun? Ganyan po, isa po yan sa mga layunin ng ating Panginoon. Bakit kanya tinawag? Bakit kanya sa dakong ito ay pinili? Isa po yun na binigay ng ating Panginoon. At hambing din po kung paano ang mga kaukulan na sabi ko nga po sa inyo, mga pag-uugali na dapat ay taglayin ng bawat isa. Naroon po yung, alam kong binago nating Panginoon, parang isang bata na walang alalahanin. Pagkatapos ng gabi, matutulog. Pagkatapos dumede, ganyan din po ngayon ng mga hinirang. Pagkatapos kumain, matulog. Hindi na namin ugali yung makikipagkapit bahay para makipagtsikahan. Amen po ba yun? At yan po talaga ang isang paraan na ibinigay ng Panginoon bilang isang hinirang sa dakong ito. At sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sadyang napakasarap po. Maging kayo po, hindi man po kayo magiging alagad, hindi man po kayo magiging caps. Damhin niyo po yung kaloob sa inyo ng ating Panginoon. Sapagkat
lahat po tayo ay binigyan at binayayaan ng ating Panginoon ng liwanag upang makilala po natin siya sa kanyang kabutihan. Sapagkat wala pong ibang tutupad nito kundi tayo rin. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, sa bawat oras, sabi nga ni Mami Beth, hindi naman natin kailangang gayahin lahat ng ginagawa ng bata sapagkat may mga bata talagang sutil. Amen? May tinatawag na mga bata na maganda ang puno pero lumalabas sila na pangit yung bunga. At ganyan din po yung sa tao. Ang pagninilay ko po dyan ay ganito. May kaparaanan na kaya siguro pinasisila ng ating Panginoon yun para kung ano yung tinanggap mo, na siya ang pinili mo, ang Diyos ang pinili mo, makikita mo yung pagkakaiba. At makikita mo yung kaukulan na para hindi mo na siya iiwanan pa. Amen po ba yun? Sapagkat kung lahat ay makikitang mabuti, maaaring maging daan din minsan ng magkakaroon ng paligsahan, magkakaroon ng yung paligsahan nga na tinatawag. Mabuti siya, mabuti rin ako. Yung kumparahan, hindi rin po tama yun sa ating Panginoon. At tama yung sabi ni Mami Beth, kaya kayong mga magulang, wag niyo pong ipagkukumpara ang mga anak ninyo sa isang anak ninyo sapagkat may kanya-kanya nga po talagang katangian. At kung anong katangian ng bawat isa, dapat po ikagalak ng bawat magulang. Buhay po ba ang Diyos? Ganon din po sa dakong ito. Sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, sa katotohanan lang po, walang pinagkaiba. Kahit sa mga propeta na ginamit, hindi lahat ay angkop marehas ng paggamit. Amen po ba yun? May kanya-kanyang kaloob ang ating Panginoon upang magamit sa kanyang kabutihan. At hambing din po kung paano ating mahal na Apo Kunching ay ginagamit na ibinibigay sa kanya ang lahat ng kaukulang paraan upang ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Kung ang lahat po'y tatanggap sa aral na yon, bawat isa'y makatutuklas din kung paano ka gagamitin ng Panginoon sa paraan na gusto niya para sa iyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kahit po isa lang, sa katotohanan lang, kagaya ko po, wala po akong kabiyak ng puso. Dumaan po ako sa mga kaukulang pagsubok na hindi ko hiningi, subalit pinatupad ng ating Panginoon. Subalit na ako hinirang nasa dakong ito, doon ko nabigyan lahat ng linaw na ako pala'y mahal ng ating Panginoon, na kailangan lang na pagdaanan ko yon. Sabi nga ni Mami Beth, huwag mong pigilin ang gusto ng Diyos para sa'yo. Kundi, kung paano naka-script na ang buhay mo, may bida, may kontrabida, huwag mo nang tanggalan pa ng ibang karakter. Kundi, sumuong ka sapagkat kasama mo ang Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po, totoo po yun. Alam niyo po ako, ang dami ko pong inalagaan ng pamangkin. Halos lahat ng pamangkin ko naalagaan ko. Subalit, ang bawat pamangkin na inalagaan ko, iba-iba ugali nila. Amen po ba yun? Sa iba-ibang ugali na ito, maaari mo silang maipag-angkop kapag pinakilala mo ang Diyos sa kanila at lahat sila'y tumanggap. Buhay mo ba ang Diyos? Sapagkat, sabi nga ng ating banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sa tuwing na inaaral, walang tao mapakapagbabago ng sinuman. Kundi, maaari mong iulat, maaari mong sambitin, subalit ang Diyos pa rin ang may karapatan upang pihitin ang isip niya, baguhin ang lahat sa Kanya kapag tinanggap niyang totoo ang Diyos sa buhay niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yun po ang nagaganap sa bawat isa. Sa amin po, sa katotohanan lang, ano po ang tinura ng banal na Espiritu? Ang isang ugali din ang gusto ng ating Panginoon, mahalin mo ang mahirap mahalin. Sa unang buhay, mahirap gawin yun. Amen po ba yun? At sa unang buhay, talaga pong bawat nakikita mo, kung pwede nga lang, pukpukin mo rin. Pero ngayon hindi. Ang mararamdaman mo sa mga nagagalit sa'yo, na gusto mo silang mahalin, mahahabag ka. Pwede mong ilapit ang puso mo na gagawin din ng Diyos para sa'yo, sapagkat ito ang pasubali ng Ama. Kung walang gaganap nito, sino ang tutupad? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapalad po tayong lahat. Amen po ba? Dahil sa pamamagitan po ng mga bahagi ng bawat isa, sa aral ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, tayong lahat po ay binibigyan ng karapatan ng Ama na gumanap para sa Kanya sa iba't ibang kaparaanan na gusto niya, hindi sa kaparaanan natin bilang tao. Amen po ba yun? Kaya kung atin po tatanggapin lahat, mga kapatid, hambing sa isang bata, kapag tinanggap po natin ng mabuti sa ating puso ang handog ng isang magulang, magiging mabuti rin ang kaganapan sa iyo. Amen po ba yun? At kung sabi nga ni Mami Beth, sadya po nakakalito, nalilito ang Diyos sa bawat isa. Nalilito. Sa katotohanan lang po, isang sekreto po namin mga alagad, bakit kami nagbabata at mga kaps? Dahil alam po namin na sa oras ng pangangaral ng banal na Espiritu, isinisilid sa isip at puso namin na kailangan na namin magbalik sa Diyos.
kung bakit po niya kami inakay sa dakong ito at tinipon sa dakong ito na hindi kami magkakaano-ano, nasilayan na ng Diyos na kapag lumuwat pa kami sa mundo ng tao, hindi kami mapapasa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat sa katotohanan lang po, maging kayo. Kung wala po kayong naramdaman sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, kayo po ba maghihintay? Amen po ba yun? Kung sa oras na ito, hindi nyo nakita ang mahal na Apo Kunching, at wala kayong naramdaman na mula sa Diyos, kayo ba'y maghihintay? Hindi rin po, ano po? Subalit dahil lahat po tayo may naramdaman, kahit hindi po natin nakita ang mahal na Apo Kunching, dahil alam po natin si Apo Kunching ay ginagamit ng ating Panginoon, at ang banal na Espiritu ay tipanan ng dakong ito, ibig sabihin, ayaw niyong biguin ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Napakasarap pong ipaubaya ang sarili sa Diyos. Malinaw pong tinuran niya, anak, ano ang dahilan ng tao para sambitin niyang siya'y nahihirapan? Ano ang dahilan ng tao para sambitin niyang siya'y nalulumbay? Ano ang dahilan ng tao para sambitin niyang siya'y nawawala ng pag-asa? Wala, anak. Wala siyang makikitang dahilan. Kundi sa tuwina, kung tatanggapin ng bawat isa ang Diyos na buhay, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ay inuulat sa tuwina na siya'y makapangyarihan, makagagawa siya ng lahat ng bagay sa ating katawan, ipaubaya niyo po at ipagparaya ng buong-buo inyong katawan at lahat ng partes ng inyong katawan ay magagamit sa mabuti ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang kinararamdaman at salamat po sa inyong lahat. Kukunin ko na yung pagkakataon sa pagdulog po sa aking kapatid na Pearl, na salamat sa Ama, dakila siya, ang malalim na pananalig at pananampalataya sa may karamdaman. Alam niyo po, sasambitin ko po sa harapang ito, nang nakita ko po kahapon ang kalagayan ng aking kapatid na Pearl, sa tricycle po lumuluha ako, na hindi ko mailuha sa harapan niya. At siyempre wala po ang mahal na Apo, hindi ko makausap. Si Mami Beth, humingi ako ng pagdulog, tinext ko ang ilang kapatid, sila kapatid na Myrna, sila Berhel, lahat ng mga kapatid, hilingan ko ng dulog, nananalig po ako na ibibigay ang kaparaanan na gumaling. Salamat sa Ama, sapagkat dati nasabi ko kay Mami Beth, Mami, paano kaya pag nag-iisa na lang ako na hindi ko alam? Kahapon po, ayoko po maging ipokrita sa inyo bilang isang lingkod. Sa pagdalisay ng ating Panginoon, aaminin po namin sa inyo, nanghihina rin po kami. Subalit naroon po ang lakas ng udyok ng banal na Espiritu na kailangan naming lumaban at kailangan naming ipadama sa Diyos na siya lang ang kailangan manguna sa aming puso. Amen po ba yun? Upang magtagumpay ang gagawin ng Diyos sa bawat isang dinudulog na alam ng Diyos na siya lang ang nangunguna sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po okay na po siya. Sabi ko nga po sa Panginoon, Ama, batid mo kung anong ginampanan ni kapatid na Pearl sa aming buhay na mag-ina. At sa pagkakataong ito, ayoko ipahintulot mo na ito ang magiging takalan mo, magiging kaparaanan mo para bawian siya ng buhay at gawin mong pagsubok sa akin, pagdalisay sa akin. Aaminin ko sa iyo, Ama, hindi ko kaya. Alam mo, Ama, magtapat lang kayo sa Diyos. Huwag po kayong magsinungaling kahit alam niya nalilirip, sambitin niyo po. Alam po niya kung kaya niyo o hindi. Sabi ko po sa Ama, Ama, batid niyo po na sa pagtupad ko sa inyo ay buong katatagan na alam ko ikaw ang gumaganap sa aking katawan. Subalit yung ganito masisilayan ko, parang hindi ko po kakayanin na mawalan ako ng isang kapatid na sa buong buhay namin mag-ina ay naging kaagapay po namin na ginamit siyang anghel. Subalit salamat sa Ama, naramdaman po niya, Mami Beth, ang si Tintin, kung paano po ang pagdulog ng aking pamangkin, dulog ng mga kapatid kong alagad. Umiiyak po sa harapan ng Divine Mercy, nakataas ang kamay, lumuluha, at ang aking alagang bata ay ang tawag po namin ay Santo Niño, gamutin mo siya. Idinampi po ang dalawang kamay at dalawang ganito po sa dibdib. At dumatiga po ang aking kapatid na Jeff at yung aking mga kakawan ko po na may ibinigay po silang angkop para magamit na galing pa sa London po. Nasabi nga ng mahal na Apo kung kailangan para ma-revive yung paghinga. Purihin, dakilain ng Ama sa kanyang kapangyarihan. Salamat po. Bakit ko po ito binahagi? Hindi upang ipagmalaki. Kailangan po natin ng ating kapwa. Sa pagdulog man ay higit nating kailangan. Hindi man tayo mabigyan ng mga material na bagay o dili kayo pinansyal na kailangan,
napakahalaga ang pagdulog na sama-sama ng buong katapatan na kung ito po ang panghahawakan ng bawat isa at nagtitiwala po kayo, kaagapan natin mahal na Apo Kunching, bawat isa po sa atin pakikinggan tayo ng Diyos kung katapatan lang po sa puso natin na maaabot sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya sa ngayon po, okay na po. At sabi ko nga po sa inyo, ipahintulot yung ipagparaya ang inyong buong pagkatao sa ating Panginoon. At sa buong pagkataong ito, hindi Kanya bibigyan ng lumbay. Kahit alam mo sa sarili mo na parang susubukin ka ng ating Panginoon, ipaglaban mo pa rin na mahal ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, sa bawat binahagi po namin, nagkaroon po ng pag-ipon sa puso nyo, maisalansan sa puso nyo, ang lahat ng ito. Tanggalin nyo na po yung mga dating gamit hambing sa cabinet na wala namang kabuluhan, ay andyan pa rin, nakalagay pa rin sa puso nyo. Tanggalin nyo na po lahat ng walang kabuluhan. Kundi, tanggapin niyo po lahat ng aral ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching at ang mga binabahagi po ng mga kapatid sa dakong ito na maisalansan niyo po sa isip at puso niyo upang maging sandata po ng bawat isa. Sapagkat hindi man ngayon naganap sa iyo, maaaring maganap sa kapatid mo, maaaring maganap sa kaibigan mo, sa mga apo mo o kasi sino man, mayroon ka ng mahuhugot na maaari mong gamitin na lakas na mula sa Diyos. Amen po ba yon? Kaya nawa po ang bawat isa sa kabila ng, alam ko hindi naman kayo nabigo. Nabigo lang kayo na hindi niyo nakita ang mahal na Apo Kunching, subalit hindi kayo binigo ng ating Panginoon sapagkat pinauna na ating mahal na Apo Kunching na idulog tayong lahat at sa mga nagbahagi, marami po tayong nakuha na napagalak po tayo sa pagriritoke. Kaya siguro hindi na kailangang ritokuhin pa ang ating panlabas na kaanyuan. Ang iparitoke natin sa Diyos ay ang ating kalooban mula ulo hanggang talampakan upang magamit natin sa kabanalan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Gaya po kahapon, pumila po tayo ng kung lahat po na 7 uli na andito po yung magbe-bless po ang mga kapatid ko para po madagdagan ang pagpapala na kaloob nating Panginoon sapagkat tinuruan po ng mahal na Apo Kunching kung anong kalooban ng Ama na pinadama sa inyo, gawin nyo at kaagapay aking pagdulog sa patnubay na ating dakilang Ama. Muli, magandang umaga at maraming salamat.